A blessing, a joy, and a privilege being here today, celebrating the Eucharist. Habang papalapit ang mahal na araw, and as what I said in my introduction, this is the most appropriate place, the Calvary Hill, to commemorate the death of Jesus, and at the same time to have a Mass, asking and begging for God's healing. Ang nagpatawag po sa atin dito ay walang iba, kundi ang Panginoon. Because God loves us. Ang pagmamahal po ng Diyos ay nagmamanifest sa iba-ibang pamamaraan. But the ultimate love is being manifested here right now. Dito dumadaloy ang grasya ng Diyos. Dito mararamdaman ng lahat kung gaano niya tayo kamahal, dahil si Jesus ang ultimate gift ng God to humanity. Ang sabi po sa pagbasa ay ito, from the first reading. The days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel. Darating daw po ang araw at gagawa ng tinatawag na covenant ang Panginoon sa tao. At ito po ay ngayon na. And it's being realized, yung covenant na yan, ugnayan, tuwi tayong dadalo ng misa. Last Sunday, doon po ako sa Monte Maria, bundok din sa Alfonso. Ganito rin karami ang tao. Pagkatapos ng misa, may isa pong lalaking lumapit sa akin. Siya po ay taga Guam, USA. Ang sabi, Father, pumunta po ako dito galing Guam dahil nasira ang aking spine, umikli ang aking paa, di na po ako makalakad. Pero Father, during the Mass, naramdaman ko ang Panginoon. Nag-init ang buo kong katawan. At nung po ako'y hinawakan nyo, pakiramdam ko, magaling na ako. Alam nyo, ginawa niya mga kapatid, tumayo siya sa kalagitnaan ng misa, nakalakad at nagpasalamat sa Diyos. Yung healing na yan, ang pangalan niya ay George, ay nangyayari sa panahon natin. Sa panahon, 2,000 na ang nakaraan na ipinakita ni Jesus kung paano siya magpagaling. Bakit ba kailangan magpagaling si Jesus? Sinabi na naman ng lahat na siya ay Diyos. Something about this healing. Siguro kailangan ng tao na makita ang pagpapagaling ng Diyos upang tumibay ang pananampalataya. At ito po ang sabi ng lalaki, pangalan ay George from Guam. Father, simula po ngayon, ako po ay maglilingkod na sa ating Panginoon. Sa mga nandito ngayon na humihingi ng awa at tulong at gustong makatanggap ng kagalingan, tanong ito ng marami, paano ba gumaling? Mananalangin tayo sa Panginoon, paano ba sagutin ng Diyos ang ating panalangin? Ito po ay sinabi na sa simula pa ng kasaysayan kung ano ba ang klase ng tao
na ang Panginoon ay hindi pwedeng tumanggi. Sa Salmo, ang sinasabi ay ito, "A humble and contrite heart, O God, you will not spurn." Sa Tagalog, ang tao na mababa at ang puso ay magsisisi, hindi kayang tanggihan ng Diyos. So mga kapatid, nandito kayo ngayon, may mga problema, may mga sakit, may mga hinaing, may takot. Alam yan po ng ating Panginoon. Mabuti na lamang mayroon tayong misa. Sa umpisa ng misa, sinisimulan natin ito sa paghingi ng awa at tulong upang tayo ay maging karapat-dapat. At sinabi ko po, let us bow and close our eyes before the Lord and beg for His mercy. Ang tao po umaasa lamang sa awa ng Diyos. So mga kapatid, hinihingi ng ating Panginoon na tayo po ay magpakababa sa Kanya. Tayo pong lahat ay walang pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos. At sabi pa nitong si George ay ito, Father, sinabi mo sa misa, hindi kayo Diyos. Huwag kayong masyadong pagmataas at huwag kayong mayabang. Father, nung sinabi mo yung salitang yon, naisip ko, ako yun. Patawarin mo po ako, Jesus. Ilan sa atin dito ang hinihintay ng ating Panginoon na maranasan at ma-realize na kailangan nating magpakababa ang puso dahil tayo ay may kagali, dahil tayo ay may kaaway, kung tayong hindi iniimikan, mayroon tayong hindi pinapatawad, tayo po ay mapagmalaki, makasarili. Sana tuwing makikita natin ang krus kung nasaan si Jesus, maisip natin ang salitang pagpapakababa. Dahil yan po ang hinahanap ni Jesus. Lahat dito gustong magkaroon ng bagong buhay. Lahat dito gustong magkaroon ng tinatawag na tahimik na pag-iisip, mapayapang puso. Mga kapatid, ito po ay ibibigay ni Jesus sa mga taong mababa ang loob. Sabi ko rin po, napakasaya ko at dinala ko sa burol na ito, tinatawag na Calvary Hills. Totoo naman, napakasaya ng isang taong makakarating dito at makikita ang kagandahan ng ginawa ng Diyos. Pero tayo hindi lamang dinala upang makita ang kagandahan ng ginawa ng Diyos. Dinala upang marinig ang kaniyang sinasabi at maramdaman ang kanyang pagmamahal. Lagi ko pong sinasabi, ang pagpapagaling ng Diyos dumadaloy sa misa. Dahil yan po ang pinangako ni Jesus na darating ang panahon, hindi nyo na ako makikita, pero ang aking espiritu ay mananatili sa inyo. At sa misa, tinatawag na epiklesis, ang kaparian at ang buong sambayanan ay humihingi ng awa sa Diyos na pababain ang Espiritu Santo. At ang Espiritu po yan ay Espiritu ni Jesus na magiging katawan ni Kristo, ang tinapay na ating tatanggapin. At ang sino mang tatanggap ay makakatanggap kay Jesus mismo. Ang tanong dito ay ito, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayong mga Katoliko na ang tatanggapin natin
na ang ating ipinagdiriwang ay walang iba kung hindi si Jesus na buhay. We are celebrating and commemorating the Paschal Mystery right now, kung saan ang buong pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus ay ating matatanggap, at kung sino man ang makakatanggap at naniniwala rito ay mararamdaman ang presensya ng Diyos, at doon mag-uumpisa ang kagalingan. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtataka kapag uwi nyo sa inyong bahay, wala na ang inyong mga cancer. Wala na kayong mga high blood. Wala na kayong mga arthritis. Wala na kayong mga sama ng loob. Wala na kayong mga hinanakit. Babatiin niyo na ang inyong mga biyanan. Yung inyong mga kalaban sa politika, siguro nandito ngayon, kakawayan nyo na. Because that is what God is asking us, and that is what God is expecting from us in this new covenant with Jesus. The new covenant with Jesus is a new covenant sealed by His death on the cross. Sa pagkapako kay Jesus, may dumaloy sa kanyang tagiliran. Yan po ay dugo at tubig, sign of His infinite mercy to humanity. So sa hapong ito, dadaloy din ang tinatawag na infinite mercy of God. Mararamdaman ng bawat isa ang daloy ng grasya. Mararamdaman kahit yung mga nanonood sa kanilang telebisyon. Sabi ng mga tao, Father, kahit po sa Amerika at kahit dito sa Pilipinas, marami ang hindi naoperahan sa puso na nasa ospital na schedule na sa panunood naman ng TV. Bakit? Dahil ang ating Panginoon gustong-gustong tayo'y tulungan. Hinihintay niya tayo kung kailan tayo magbabagong buhay. Tayo pong mga tao ang nagbago, at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nawala. Paano ba nagbago ang tao? Dumating ang panahon na ang tao ay lumayo sa Diyos. Pipilitin pa nilang magsabong, pipilitin nilang mag-inom, tumigil ng kanilang bahay, kaysa magsimba. Ilan sa atin dito ang nagsisimba lamang dahil may sakit? Minsan nga, sinabihan ako ng kapwa ko pare, Father Suarez, sabihan mo naman ang mga tao, pag ikaw ang nagmimisa, ang aga-aga nila sa simbahan, pagka kami, late. Tatanungin ko kayo, bakit ang aga-aga ninyo? Ang misa pare-pareho. Ang misa, iisa, dahil tayo nandito sa pangalan ni Jesus. Siguro, binigay sa akin ng Diyos ang tinatawag na ministering ito, because the truth of the matter is, I cannot heal. Hindi po ako pwedeng magpagaling. Ito, kakilala ko po ito si Father Carlos Evangelista. Matagal na kami itong hindi nagkita. May 20 taon na, halos. Ngayon lang uli kami nagkita, maputi na ang buhok. Sabi ko, anong ginawa sa iyo ng mga taga-Cagayan? Pinasakit ang ulo. But anyhow, I'm very blessed. Nagkita uli kami. Pareho na kaming pare. Ang aming pagiging pare, iisa, hindi sa ako ay special. Ang special sa celebration ito ay si Jesus lamang. Siya po ang center ng celebration. Hindi ako ay mouthpiece. Tagapagpaalaala na ang Diyos ay buhay at ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Yung pong buhay na walang hanggan at ang panibagong buhay ay mag-uumpisa dito sa mga taong maniniwala at makikinig kay Jesus at sa Kanyang salita. Sa mga ipinadala dito sa burol na ito, may plano ang Diyos.
Pag-uwi nyo sa inyong bahay, mga bago na kayong tao. Wala na ang galit ninyo. Wala na ang inyong hinanakit. Wala na po kayong problema dahil ibinigay nyo na lahat kay Jesus at iniwanan nyo na dito sa burol na ito. Yan po ang tinatawag na Calvary Hills. Bakit ba si Jesus nagpapako sa krus? Upang tayong mga tao, dahil alam ng Diyos na mahirap mabuhay, ay magkaroon ng isang sasandalan at pagbibigyan ng problema. Mga kapatid, ito po ay paalaala. Huwag ninyong sarilinin ang problema. Hindi nyo kaya yan. Mayroon naman tayong pwedeng pagbigyan na matutuwa pa. At sasabihin, ay salamat, naalaala mo ako. Yan ang aking misyon sa mundo, kaya ako nagkatawang tao. Ibigay natin kay Jesus ang ating problema, ang ating pagsubok, at ano naman ang ating gagawin? Mga kapatid, ito ang ating gagawin. Matapos nating ibigay kay Jesus ang ating mga problema at pagsubok sa buhay, galit, hinanakit, karamdaman, maglingkod po tayo sa ating kapwa. At pag naglingkod tayo sa ating kapwa, yan po lamang ang magpapasaya sa tao. Sana ang Calvary Hill na ito ay paalaala ng halimbawa ng buhay ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay para sa lahat upang malaman ng lahat na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasa pagtanggap, kung hindi nasa pagbibigay at paglilingkod sa kapwa. Amen. Mga kapatid, mahal tayong lahat ng Diyos. Yan po ang bottom line ng tinatawag na mahal na araw o tinatawag na pagpapakamatay ni Jesus sa krus. Sa pagmamahal na yan na ating natanggap kay Jesus, inaasahan po ng Diyos at ni Jesus na magmamahal din tayo. Subukan nyo, mga kapatid. Pagkatapos ng misang ito, sabihin nyo sa inyong sarili, mula ngayon, magmamahal na akong muli ng totoo. At hindi na ako magtatanim ng galit kahit kanino. Asahan ninyo, hindi kayo ma-high blood, hindi kayo ma-stroke, hindi kayo magkaka-ulcer, hindi kayo magkaka-migraine, hindi kayo magkaka-cancer. Napag-alaman na ang cancer, ang pinanggagalingan ay stress at lahat ng negativity sa katawan. Yan po ay tatanggalin lahat ng pagmamahal ni Jesus na sa hapong ito ay kanyang ibibigay sa lahat na nandito ngayon sa Calvary Hill, sa Igig, Cagayan. Amen. Tayo po ay tatayo. And let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was... Magkakaroon tayo ng general healing prayer. Yung mga nasa kanilang television, nonood ngayon, ilagay nyo yung kanang kamay sa parte na inyong katawan na may sakit. At tayo ihihingi ng awa sa Diyos na pagalingin sa ating mga karamdaman. Merciful and loving God, you call us to this Calvary Hill, sa bundok ng Kalbaryo, upang maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Lord God, right now, heal and touch each and every person here. Lahat pong may sakit ay inyong pagalingin. Wala ulo hanggang paa.
Ngayon po, Panginoon, naniniwala kami sa iyong pagmamahal. Meron dito masakit ang ulo. May migraine, may bukol. Lord, tanggalin mo po at pagilingin ang sakit. Yung pong mga malabo ang mata, touch their eyes right now. Palinawin mo po muli yung mga may cataract, may glaucoma. Naniniwala po kami na kayo buhay, Panginoon. Yung pong malabo ang pandinig, hindi nakakarinig. Masakit ang balikat, hindi may taas. May bukol sa lalamunan, may goiter, may thyroid. May bukol sa dibdib, may cyst. Masakit ang dibdib. Lord, heal them right now, one by one. Lahat po na nandito ngayon na nanonood sa kanilang television. Yung mga may gout, may arthritis, may rayuma, masakit ang tuhod, likod, batok. Tanggalin mo po yan ngayon sa hapong ito. Lalo-lalo na po, Panginoon, yung mga may cancer. Marami dito may cancer, may ulcer, may sakit sa puso, may diabetes. Lord God, right now, heal them. Yung mga may asthma, may lagnat, hindi makahinga, may emphysema, may high blood pressure, may leukemia, may kidney problems. Lord, heal them right now, one by one. Yung mga may gastric acid, may hepatitis, may tuberculosis, masakit ang ngipin. Lord, heal them. Yung mga may skin allergy, may slip disc, Lord, heal them right now, one by one. Masakit ang puson, lahat ng masakit sa kanila, yung mga hindi nagkakaanak, Lord, heal them right now. At pagalingin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, napakaganda ng ating pagdiriwang na ito dahil po ang ating Panginoon ay nasa gitna natin. Tulad ng sinabi ko, ang ating Diyos ay nagpapagaling. So dito marami na ang tinanggal ng Diyos ang sakit. Taas ang kamay na nakatanggap ng kagalingan. Taas. Ano ko? Eh naman. Sus, pwede na kayong umuwi. No, yun talagang yung masakit ang balikat, ulo. Sino yung nawala ang sakit? Taas ang kamay. Nawala talaga? Sino gusto mag-testimony ng healing? Halika dito. Sino ang nawala ang sakit, malabo ang mata? Halika dito. Sino gusto Halika, ito, si ma'am. Kung may diabetes, halika. O anong pinagawa sa iyo ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Yan. Sa misa pala pinagaling. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Ako pa si Yubior Solom, taga Tugigaraw po, Father. Ano nangyari sa iyo? Blurred po yung vision ko, Father. Eh ngayon? Malinaw na po. Salamat sa Diyos. Ilang taon na malabo ang mata mo? 3 taon na po, Father. Yan, sa 3 taon, ito taga Tugigaraw, ilang aras ang iyong nilakbay bago ka marating dito? Malapit lang po, Father. Malapit na pa. Eh, 3 taong malabo ang mata ni Juby. Ngayon po ay malinaw. Malinaw na po. Ako'y pinagaling po. Salamat sa Diyos. Yan. Sabi ko na, sino pa dito ang pinagaling ng Diyos? Wala kay taas ng kamay yung totoong pinagaling. Bakit wala na? O dito naman sa side na ito. Masakit ang, ayan, halika kayo. Yan, tayo rito. Alam nyo, ito ay hindi ako nagpapagaling, ang Panginoon. Kaya ako kinukuha ang ini-interview para malaman ng lahat kung paano tayo pinagaling ng Diyos. Anong pangalan mo at ano nangyari sa iyo? This is Florida Malena from Kalinga. Yan, salamat sa Diyos. Iboto ito. Anong nangyari sa iyo? Kanina sa eyeglass, sabi ko, Lord, under your hands, give me strong sight. Wala na po, wala na. Dati po siya ay may eyeglasses, malabo ang mata. Ngayon tinanggal na ang salamin, nawala na ang sakit. Isa pa. Tapos isa pa, Lord, kaya ako nandito, bigyan mo po yung anak ko ng anak. Sa 1 taon pa yun. Kailangan magbuntis muna bago magkaanak. Okay?
Yan. At saka kailan? Okay. Kayo naman, anong gumaling sa inyo? Anong? Arthritis pa at saka hindi ko sa... Anong pangalan? Ito naman, wala ang arthritis at yung mayoma na mabigat ang tiyan. Anong pangalan? Taga saan? Nagagambat, igit, Cagayan, natin. Taga rito pala ito. Ano nangyari sa inyo, ma'am? Si Ma'am Pasita. Nagdasal ako kanina po, nandito po ang Rosario ko. Gulong nung nag-ano po kayo, sa langit, na sana ikaw po mag-alis dito sa sakit po, sabi ko po. Nawala na nga po. Ilang taon ang sakit niya? Mga 10 na siguro, Father. 10 taon po itong hindi makagalaw at masakit ang mga katawan. Sabi niya, habang po nagdadasal, tumingin sa langit, nawala po ang sakit, yung mga arthritis at mayoma na sakit. Salamat sa Diyos. Yan. Anong sabi? Ano ba ako, Kuya? Diyos! Tamisip ko na parang ano sa... Ang tawala ka ni Apo, kami ng Joy, Father, na alam, napagaling ka ni Tera. I'm praying. Kapag Tera, pag-aulang ni Jesus, tanungan ko. Isip, Tera, ka puto ko na. Amen. Amen. Yan. Salamat sa Diyos. Naglatin. Naglatin. Oh, yan, Apo. Tama na po, Apo. Salamat po at pinagaling na. Yung pong ginawa ko kanina ay instant healing. Marami po sa inyo ang pinagaling ng Diyos. Halos lahat. Lahat po na pumunta dito ay pinagaling, kung hindi ang katawan, ay ang kaluluwa, isipan at damdamin. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Let us pray. Please all stand. Almighty Father, may this sacrifice, may we always remain one with your Son, Jesus Christ, whose body and blood we share, for He is Lord,